Kung pakiramdam ninyo ay nahihilo pagkatapos kumain, pero pipilitin pa rin ninyong kumilos at magtrabaho, maaari kayong tamaan ng stroke. Ang pinakamahusay na gamot para sa inyo ay simpleng humiga pagkatapos kumain. Kung lampas na kayo sa 70 anyos, gawin niyo ito simula ngayong araw, 3 araw lang. Ako si Elena Santos, at ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo si Lola Maria Cruz, 71 years old. Buong buhay niya, nagtinda siya ng isda sa Divisoria Market tuwing madaling araw. Pinalaki niya ang kanyang mga anak sa sipag at tiyaga. Hindi siya umupo kahit sandali lang. Ang lahat na nakakakilala sa kanya ay nagsasabing siya ay halimbawa ng pagiging masipag. Si Lola Maria ay proud sa kanyang sipag, parang medalya na suot niya araw-araw. Pero 6 na buwan na ang nakakaraan, nagsimula ang kakaibang sintomas. Pagkatapos niyang magtrabaho at kumain ng mainit na lugaw o goto, bigla na lang gumuho ang kanyang paningin. Parang umiikot ang mundo. Sa una, inisip niya na dahil lang ito sa pagtanda. Kulang na siguro siya sa lakas. Kaya kumain siya ng mas maraming karne at uminom ng mga bitamina. Pero hindi gumanda ang lagay. Mas lumala pa. Pagkatapos kumain, pakiramdam niya ay napakabigat ng katawan. Parang umiikot ang paligid. Kailangan niya nang umupo dahil hindi na niya kaya. Hindi niya masabi sa mga anak niya dahil nahihiya siya. Baka isipin ng mga tao na tamad na siya. Pumunta siya sa health center para magpa-check up. Sabi ng nurse, normal lang ang blood pressure niya. Walang anemia. Pero totoo ang sakit na nararamdaman ni Lola Maria. Nang makita ko siya, agad kong nalaman ang problema. Ito ay huling babala ng katawan niya. Ang utak niya ay humihingi ng tulong. Mga kaibigan, ang ating utak ay 2% lang ng bigat ng ating katawan. Pero ang maliit na organ na ito ay kumakain ng 20% ng lahat ng oxygen at enerhiya ng buong katawan. Parang sasakyan na gumagamit ng sobrang daming gasolina. Kapag nabawasan ng 1 minuto lang ang dugo papunta sa utak, ang mga cells doon ay sumisigaw na sa sakit. Pero tuwing kumakain tayo, may malaking paglipat ng dugo sa loob ng katawan. Para matunaw ang pagkain, kailangan ng sikmura ng napakaraming dugo. Sa oras na iyon, ang katawan natin ay dapat marunong mag-distribute ng dugo. Dapat bigyan ng dugo ang sikmura, pero dapat din panatilihing tuloy-tuloy ang daloy ng dugo papunta sa utak. Pero kapag tumatanda na tayo, ang sistema na ito ay unti-unting nasisira. Kapag pumunta ang dugo sa sikmura, hindi na kayang protektahan ang utak. Si Lola Maria, kahit gutom na ang utak niya, pinipilit pa rin niyang magtrabaho. Kaya nangyari ang pagbaba ng daloy ng dugo sa utak niya. Ito ay hindi simpleng pagkahilo lang. Ito ay babala na ang utak ay unti-unting natutuyo. Ang kwento ko ngayong araw ay para kay Lola Maria at sa lahat ng mga tulad niya na nahihirapan sa di malamang hilo at pagod pagkatapos kumain. Ito ay manual kung paano buhayin ang utak. Bakit kailangan ninyong humiga pagkatapos kumain at paano ang simpleng aksyon na ito ay makakapagpabata ng 10 taon sa inyong utak? Ipapakita ko sa inyo ang siyentipikong dahilan at kung paano ito gawin. Ito ay hindi katamaran. Ito ay pinakamahusay na paraan para alagaan ang inyong utak. Naniniwala ako na ang video na ito ay makakatulong ng malaki sa inyong kalusugan at sa kalusugan ng inyong pamilya. Bago tayo magsimula ng seryosong usapan, pakiusap, pindutin lang ang like button ngayong. At sa comment section, isulat lang ang salitang utak. Ang maliit na participation ninyo ay nakakatulong na makarating ang mahalagang impormasyon na ito sa mas maraming tao na nangangailangan. Sige, tayo na sa main topic. Mga kaibigan, mula ngayon, tandaan lang ninyo ito. Pagkatapos ninyong kumain, ang pinakaimportanteng bagay na dapat ninyong gawin ay hindi maghugas ng pinggan, hindi maglakad-lakad sa labas. Ang dapat ninyong gawin ay humiga ng 20 minuto ng komportable. Tama kayo. Ang paghiga pagkatapos kumain ay pinakamabilis at pinakasiguradong paraan para buhayin ang utak. Bakit ganoon? Ngayon, ipapliwanag ko sa inyo ang kahanga-hangang medical reason nito ng napakasimple. Kapag nakatayo tayo o nakaupo, ang ating katawan ay lumalaban sa gravity, sa bigat ng mundo. Isipin ninyo na ang puso ninyo ay parang water pump sa basement ng mataas na building. At ang utak ninyo ay nasa pinakataas na palapag sa 10th floor penthouse. Para may paakyat ng pump ang tubig mula basement hanggang 10th floor,
Kailangan ng napakalakas na pressure, di ba? Ganoon din ang puso natin. Ang pag-push ng dugo pataas laban sa gravity hanggang sa ulo ay napakahirap na trabaho para sa puso. Pero mas malaki pa ang problema. Ito ay ang sitwasyon pagkatapos kumain. Kapag kumakain tayo, ang katawan natin ay parang nag-emergency mode. Kailangan ng sikmura at bituka ng napakaraming dugo para tunawin ang pagkain at kumuha ng nutrients. Sa oras na iyon, ang tagapamahala ng dugo sa katawan ay gumagawa ng desisyon. Kailangan ng mabilis ang digestion, kaya bawasan natin ang dugo sa ibang parte at ipunin lahat sa sikmura. At ang unang lugar na inagawa ng dugo ay ang utak. Kahit mahirap na nga mag-push ng dugo pataas dahil sa gravity, kinukuha pa ng sikmura ang lahat ng dugo. Kaya sa penthouse na utak, nauubos ang supply ng tubig. Parang drought. Ito ang totoo ng post-meal low blood pressure at pagbaba ng daloy ng dugo sa utak. Ang oxygen at nutrients papunta sa utak ay biglang bumababa. Kaya nangungumilay ang ulo, inaantok at kung matindi, parang umiikot ang mundo tulad ng naramdaman ni Lola Maria. Pero kapag humiga kayo ng pahalang, ano ang mangyayari? Hindi na kailangan ng basement pump na mag-push ng tubig hanggang 10th floor. Dahil ang puso at utak ay parehong level na. Ngayon, kailangan lang ng pump na mag-push ng tubig pagilid. 10% lang ng lakas, dumadaloy na ng mabilis ang dugo papunta sa utak. Ang brain cells ay makakahinga na ulit ng fresh oxygen at bubuhayin muli. Si Lola Maria ay nagulat nang marinig ang explanation ko. Buong buhay niya, natatakot siyang humiga pagkatapos kumain. Baka raw siya maging tamad o tamarin. Kaya kahit nahihilo siya, pinipilit pa rin niyang maglakad sa palengke. Ang sipag na iyon ay nagpapatay pala sa utak niya. Sumunod si Lola Maria sa prescription ko. Pagkatapos kumain, humihiga siya ng 20 minuto, bahagyang nakatagilid. At parang magic, nawala ang hilo na pumapahirap sa kanya. Pero may kaunting babala. Yung mga taong may acid reflux. Kung hihiga kayo ng completely flat, ang acid sa sikmura ay aakyat sa esophagus at masasaktan ang dibdib ninyo. Sa ganyang kaso, gumamit kayo ng unan o cushion sa likod. Itaas ninyo ang upper body ng kaunti lang, mga 15 hanggang 20 degrees. Kahit ganyang konting angle lang, mapipigilan ang acid reflux habang sapat pa rin ang daloy ng dugo papunta sa utak. Mga kaibigan, tandaan ninyo. Ang 20 minutong paghiga pagkatapos kumain ay hindi katamaran. Ito ay pinakamahalagang pahinga para protektahan ang utak ninyo. Kapag ang utak ay may sapat na nutrients, mapipigilan ang dementia at mananatiling matalino ang isip ninyo. Mula ngayon, kahit ano pang sabihin ng pamilya ninyo, humiga kayo ng may confidence. At ipakita sa kanila ang video na ito para maintindihan nila. Kung nakatulong ang kwento na ito, pakishare sa inyong mga kaibigan at magulang. Lalo na sa mga taong laging pagod pagkatapos kumain. Ang video na ito ay maaaring maging lifeline nila. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng utak ng iba. Miracle iyon. Ang unang secret na post-meal rest ay parang first aid para sa emergency. Ang susunod na 2 bagay na sasabihin ko ay tutukuyin ang damaged posture ninyo at bubuksan ang mabilis na highway ng dugo papunta sa utak ninyo. Ito ay fundamental na solusyon. Mula ngayon, babaguhin ko completely ang paraan ninyo ng pagtulog at pag-upo. Ready na ba kayo? Ang pangalawang solusyon ay ang mano arriba sleeping method. Mula ngayong gabi, gawin ninyo ito. Kapag matutulog na kayo, itaas ninyo ng kaunti ang mga braso ninyo sa ibabaw ng dibdib. Baka isipin ninyo nakakaiba ang ginagawa ko, pero may napakagandang science dito. Ang dugo sa katawan natin ay hindi lang umaalis sa puso. Kailangan din bumalik sa puso. Para ang puso ay makapag-pump ulit ng fresh blood papunta sa utak. Pero kapag tumatanda na tayo, ang mga muscles sa dibdib ay tumitigas at ang ribcage ay lumiliit. Kapag nakadaon ang braso habang natutulog, mas lalong umaatras ang dibdib. Ang malalaking veins sa loob ay naipit. Ang daan ng dugo pabalik sa puso ay pumipiglas. Pero kapag itataas ninyo ng kaunti ang braso, ano ang mangyayari? Ang dibdib na nakayuko ay bubukas. Ang espasyo sa pagitan ng mga ribcage ay lalaki. Ang baga ay makakahinga ng mas malalim. At ang malaking vein papunta sa puso ay bubukas ng maluwag. Ang venous blood ay dadagsa pabalik sa puso.
At ang puso ay handang magpump ng maraming dugo papunta sa utak. Pero may babala. Huwag ninyong itataas ang braso ng sobrang taas sa ibabaw ng ulo. Kapag ganoon, masakit ang balikat at mangangawit ang braso. Ibaluktot lang ninyo ang siko ng komportable. Ang kamay ay nakapatong lang sa balikat o dibdib. Ganoon lang, okay na. Si Lola Maria rin sa una ay parang awkward. Laging bumabagsak ang braso. Pero pagdating ng ika-4 na araw ng umaga, sinabi niya sa akin, "Do si Elena, parang magic, ang clear ng utak ko pagkagising. Parang nawala ang hamog. Subukan lang ninyo ng 3 araw, aramdaman ninyo ang pagbabago sa buong katawan ninyo." Ang pangatlong solusyon ay kapag umuupo kayo sa upuan, itulak ninyo ang puwet hanggang sa pinakaloob ng upuan. Mga kaibigan, paano kayo usually umuupo? Nakaupo ba kayo sa gilid ng sofa lang? O nakayuko ang likod? Ang posture na iyan ay sumisira sa inyong autonomic nervous system at ginugutom ang utak ninyo. Kapag hindi ninyo itinulak ang puwet hanggang sa loob, ang pelvis ninyo ay nakasubsob pa atras. Kapag ang pelvis ay nakahiga, ang likod ay yumuyuko. At bilang compensation, ang liig ay sumusungaw pauna. Naging turtleneck kayo. Ang liig ninyo ay hindi lang haligi na sumusuporta sa ulo. Ito ay pangunahing highway ng mga nerves mula sa utak papunta sa buong katawan. Lalo na ang autonomic nerves na nag-control ng blood vessels at heartbeat ay dumadaan sa pagitan ng neck bones. Pero kapag ang liig ay parang turtle, nakasungaw pauna at ang neck bones ay naging straight, ano ang mangyayari? Parang may malaking bato na bumagsak sa highway. Ang daan ay naharang. Ang nerves ay naipit at nabaluktot. Ang signal transmission ay naging magulo. Kapag nawalan ng balance ang sympathetic at parasympathetic nerves, hindi na makontrol ng katawan ang blood pressure. Pagkatapos kumain, kapag napunta ang dugo sa sikmura, dapat ang autonomic nerves ay mag-react agad. Dapat pisilin ang blood vessels para panatilihing stable ang blood pressure. Pero nawala na ang ability na iyon. Yan ang tunay na dahilan ng post-meal dizziness ni Lola Maria. Ang tunay na problema ay ang sirang autonomic nerves. Buong buhay niya, nakayuko siya habang naglilinilis ng isda. At kapag nagpapahinga, nakahiga siya sa sofa habang nakatingin sa cellphone. Ang habit na iyon ay sumira sa leg niya at nag-paralyze sa autonomic nerves. Kaya sinabi ko kay Lola Maria na seryoso, "Lola, mula ngayon, kapag umuupo kayo sa upuan, itulak ninyo muna ang puwet hanggang sa pinakaloob. Idikit ninyo ang likod sa sandalan. Kapag nakatayo ang pelvis, ang lieg ay babalik sa tamang posisyon. Kapag ang lieg ay tama na, ang highway papunta sa utak ay bubukas. Ang autonomic nerves ay bubuhay ulit." Pagkatapos marinig ang explanation ko, si Lola Maria ay nag-start na agad. Conscious siyang nag-push ng puwet paloob tuwing umuupo. Sa una, parang stiff ang likod niya at uncomfortable. Pero nag-adjust siya. At surprisingly, nawala na rin ang chronic headache niya. Napakasaya niya. Mga kaibigan, ang mano arriba sleeping method at ang pag-push ng puwet paloob ay pinakamahusay na gamot para buhayin ang utak ninyo. Walang gastos. Kapag nabuhay ang autonomic nerves, hindi lang ang post-meal blood pressure control, pati ang insomnia at chronic fatigue ay ayos na rin lahat. Kung tunay na nakatulong ang video na ito, pakiusap, pindutin ang subscribe button at notification bell. Para hindi ninyo makakaligtaan ang mga mahalagang health tips na ito. Ang subscription ninyo ay nagbibigay sa akin ng lakas para gumawa ng mas magandang videos. Sige, ngayon ipapakita ko sa inyo ang magic na daily routine ni Lola Maria. Kung paano siya nakabawi ng lakas sa loob lang ng 3 araw. Kayo rin, kumuha na ng papel at ballpen at isulat ninyo. O kaya ay itago sa isip ninyo. Ang routine na ito ay hindi simpleng time filler. Ito ay precise design para ayusin ang damaged autonomic nerves ninyo at magbigay ng buhay sa utak. Ang umaga ni Lola Maria ay hindi na nagsisimula sa pagbabangon agad. Pagkagising niya, habang nakahiga pa siya, inilalagay niya ang 2 braso sa dibdib at nag-stretch siya ng mano arriba movement 5 beses. Ito ay warm-up para buksan ang chest muscles at tulungan ang dugo na bumalik sa puso. 1 minuto lang pero ramdam na agad ang pagginhawa ng ulo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumangon at uminom ng 1 basong lukewarm water. Ang breakfast niya ay binawasan niya ng kaunti kaysa dati.
Iwasan ang overeating para hindi gutom ang utak. Pagkatapos kumain, hindi na agad nag-rubber glove si Lola Maria. Sa halip, pumupunta siya sa living room sofa. Nilalagay niya ang 2 o 3 cushion sa likod. Ang upper body niya ay nakaangat ng 20 degrees, bahagyang nakatagilid. Si Lola Maria ay may kaunting problema sa sikmura, kaya sinigurado niyang may konting angle para hindi umakyat ang acid. Ganito siya nakahiga ng 20 minuto, nakapikit at dinarama ang dugo na pumupuno sa utak niya. Pagkatapos ng 20 minuto, hindi na siya nahihilo tulad ng dati. Magaan na ang pakiramdam niya habang naghugasi pingganan at pupunta sa palengke. Kahit sa palengke, ginagawa ni Lola Maria ang 1 centimeter miracle. Tuwing umuupo siya habang naglilinilis ng isda, itinutultulak niya ang puwet hanggang sa backrest ng upuan. Natural na nagtataas ang likod niya. Ang liig na nakayuko dati ay tumayo na. At dahil dito, ang autonomic nerves ay huminga ulit. Ang pagod na dumarating tuwing hapon ay unti-unting nabawasan. Pagkatapos ng dinner, ganoon din 20 minuto siyang horizontal rest. At sa gabi, bago matulog, inilalayo na niya ang cellphone. Dahil sabi ko sa kanya, ang 1 oras na nakayuko habang nakatingin sa phone ay parang 3 oras na hinaharangan ang daloy ng dugo sa utak. Sa halip, natutulog siya sa mano arriba sleeping position. Ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib ng komportable habang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ng 4 na araw na ganito, nang makita ko ulit si Lola Maria, parang bumalik na ang ganda ng mukha niya. Parang bata pa ulit. Pero mga kaibigan, may isa pang importanteng point. Ang sinabi kong 20 minuto post-meal rest ay hindi ibig sabihin na nakahiga lang kayo buong araw. Ito ay parang sasakyan na pinupunan ng gasolina para sa mahabang biyahe. Pagkatapos ng 20 minuto na punuan ng utak ng fresh blood at oxygen, dapat lumabas na kayo. Ang oras na iyon, nang ang utak ay buo na at malinaw, ay golden time para gumana ang utak ng pinakamahusay. Huwag kayong manatiling tahimik. Maglakad-lakad sa village. O mag-aral ng foreign language. O maglaro ng chess o word puzzles. Gamitin ang utak. Ang utak ay tumataanda kapag ginagamit. Matapos ang 20 minuto ng rest, gamitin ninyo ang energy na iyon ng walang pag-atubili. Para mas matibay ang connection ng brain cells. At walang lugar ang demensya. Ngayon, tatalakayin ko ang 3 pinaka-common na tanong inyo habang ginagawa ninyo ito. Unang tanong, si Elena, pag humiga ako pagkatapos kumain, hindi ba ako tatabain? O baka hindi matunaw ang pagkain? Mga kaibigan, hindi ganoon. Actually, kabaligtaran. Kapag stress tayo at pinipilit natin ang katawan, nag-emergency mode ang katawan. At ang enerhiya ay ini-store as fat. Pero kapag 20 minuto tayong nakahiga pagkatapos kumain at pinapahinga ang utak at sikmura, ang metabolism ay gumaganda. Mas mabilis ang digestion at mas efficient ang energy consumption. Pero huwag kayong kakain ng sobra. Katamtaman lang at humiga, yan ang secret. Pangalawang tanong, mayroon akong matinding reflux esophagitis, pwede pa ba akong humiga? Pwede. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, huwag completely flat. Itaas lang ng kaunti ang upper body. Ang kaunting angle na iyan ay pumipigil physically sa acid na umakyat. Pero nabawasan pa rin ang height difference ng puso at utak, kaya sapat pa rin ang suporta sa blood flow. Kapag pakiramdam ninyo ay tight ang dibdib habang nakahiga, itaas ninyo pa ng kaunti ang angle. Hanapin ninyo ang pinaka-comfortable na position para sa inyo. Pangatlong tanong, anong klaseng unan ang dapat gamitin? Ang unan ay hindi dapat sobrang taas o sobrang baba. Kapag nakahiga, ang natural curve ng leeg ay dapat maintained. Ang sobrang taas na unan ay ginagawang straight ang neck bones at naipit ang autonomic nerves. Ang sobrang baba naman ay tumataas ang brain pressure. Ang pinakamahusay na unan ay yung may firm support sa likod ng leeg pero medyo soft sa ilalim ng ulo. Pang-4 na tanong, si Elena, wala akong lakas, mas komportable ako na nakahiga buong araw. Okay lang ba iyon? Ang sagot ko ay hindi. Ang muscles at utak natin ay kapag hindi ginagamit, agad silang nagro-rust. Ang 20 minuto post-meal rest ay strategic pause lang para protektahan ang blood flow sa utak. Pagkatapos ng pause na iyon, kailangan may activity.
Maglakad ng marami, tumawa ng marami, at huwag tumigil sa pag-aaral ng bago. Iyan ang tunay na completion ng brain health method na sinasabi ko. Mga kaibigan, ang routine na in-share ko ngayong araw ay hindi super secret formula. Ito ay common sense na naaayon sa principles ng katawan natin. Pero ang common sense na ito, kung gagawin ng consistent ang 3 araw, less than 1% lang ng mga Pilipino ang gumagawa nito. Gusto ko na kayo ay maging parte ng 1% na iyon. Gusto ko na mag-enjoy kayo ng natitirang buhay ninyo na may malinaw na isip. Kung magsisimula na kayo ng routine na ito ngayon, mag-comment kayo ng simula o number 1. Ang comment na iyon ay magiging unang hakbang ng inyong determinasyon. At sa comment section, mag-share kayo ng inyong experience at mag-encourage ng isa't isa. Mahirap kapag mag-isa, pero kapag sama-sama, siguradong magtatagumpay tayo. Susuportahan ko kayo hanggang dulo. Mga kaibigan, oras na para tapusin ang mahabang talk natin ngayong araw. Ang kwento na in-share ko sa inyo ay hindi simpleng pahinalang pagkatapos kumain. Ito ay pinaka-desperate na appeal ko bilang doktor para sa lahat ng Lola Maria sa generation natin na nabuhay sa puro sipag. Mga kaibigan, napakahirap ng pinagdaanan ninyo. Nag-alaga ng mga anak, bumuo ng pamilya, walang pahinga. Paano ko malalaman lahat ng sakripisyo ninyo? Pero ngayon, ang katawan ninyo, lalo na ang mahalang utak ninyo, ay humihingi na ng karapatang magpahinga. Ibod natin ang natutunan natin ngayong araw. Una, post-meal 20 minuto strategic rest para mag-charge ang utak. Pangalawa, mano arriba sleeping at tama ang posture para linisin ang brain highway. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, gamitin ang charged na utak para kumilos ng aktibo at patuloy na matuto. Mga kaibigan, ang pangarap ko para sa inyo ay hindi yung nakahiga lang kayo sa kama. Ang gusto kong makita ay pagkatapos ng maikli pero malalim na pahinga, kayo ay naglalakad sa park na may malinaw na isip, nag-aaral ng bago sa community center at masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang 20 minuto ng rest ay platform lang para kayo ay mas maganda ang buhay sa remaining 23 hours and 40 minutes. Huwag na ninyong pahirapan ang katawan dahil sa sipag. At huwag din kayong magtago sa likod ng pahinga at mawala ng sigla. Ang magpahinga ng maayos at kumilos ng mas maayos, ang perfect balance na ito ang magdadala sa inyo sa daan ng walang sakit at mahabang buhay. Bukas ng umaga pagkagising ninyo, magbabago na ang araw ninyo. Ang isang kaunting stretching habang bumabangon, ang 20 minuto sa sofa pagkatapos kumain, maaari nang baguhin completely ang natitirang buhay ninyo. Gusto ko na makita ninyo ang mga apo ninyong naglalaro na may malinaw na isip. Makipag-usap sa mga kaibigan na may saya. Araw-araw ay parang regalo. Yan ang dasal ko para sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ninyo hanggang dulo ng mahabang kwento na ito. Sana ang sincerity ko ay naging seed ng action sa puso ninyo. Ang health ay hindi binabantayan ng iba. Kayo mismo ang pumipili nito. Mula ngayong araw, pumili kayo ng pinaka-wise na desisyon para sa utak ninyo. Sana kayong lahat ay mabuhay hanggang 100 years old na walang sakit at malinaw ang isip. Susuportahan ko kayo hanggang dulo bilang inyong doktor. Ako si Irik Elena Santos. Maging healthy at peaceful kayong lahat. Maraming salamat po.